first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she answered and said to him, Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumb. Then he said to her, For this saying, Go your way, the demon has gone out of your daughter. And when she had come to her house, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. Sige po, tayo po, kahilingin po muna natin ang pagsama ng Diyos sa umagang ito. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang patnubay ninyo, pagsama ng iyong Santong Espiritu, maunawaan namin, Panginoon, tumanim sa aming mga puso, Panginoon, ang inyong mga salita. Maunawaan namin, Panginoon, kung ano nga ba ang kahulugan, Panginoon, ng mensahe mo sa Mark chapter 7, verse 24 to 30. Makita namin, Panginoon, ang yaman ng iyong biyaya, Panginoon, ang kapangyarihan nito, Panginoon, gaano man kaliit o kalaki, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang magsulat nito, Panginoon, sa aming mga puso. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hayaan niyo po akong i-share sa inyo yung isang maikling kwento, no, patungkol sa isang batang babae at sa kanyang magulang na mga magsasaka. No, sa isang nayon po, merong 4 na taon nang hindi umuulan doon sa lugar nila, no. At merong isang mag-asawa na magsasaka at merong anak na babae, no, 6 years old. No? So dahil sa 4 na taong hindi umuulan sa kanila, so talagang hirap sila sa pag-ani, no. So dumating isang araw, sinabi nung tatay, no, sa kanyang asawa at anak, halika, tayo'y manalangin, hilingin natin, dumulog tayo sa Panginoon para sa ulan, no. So sila nga ay nanalangin at ganito yung sinabi ng nung ama habang siya'y nananalangin, no. Sabi niya, Panginoon, dalangin namin ang pag-ulan at alam namin sa inyo ito nagmumula. At sabi pa nung tatay, I have heard, O God, that you listen to children quickly. Na nakikinig kayo sa panalangin ng mga musmos. So sila nga'y nanalangin. And after nilang manalangin, no, bandang hapon, no, bago magdilim, ay lumabas yung tatay. At nakita siya nung anak niya, sabi, Ama, saan ka pupunta? Sabi nung tatay, pupunta ako sa bukirin. Sabi nung bata, sige po, sasama ako. So pumayag yung tatay. At nakita niya, habang naghahanda yung bata, habang palabas sila, nakita niya na may dalang payong. So sabi nung tatay, bakit ka may dalang payong? Eh wala naman ng araw. Magdidilim na. So sabi nung bata, hindi po ba't ipinagdasal natin sa Panginoon na umulan? Baka po tayo'y mabasa kapag ka nagkataon. So doon nagulat yung ama, yung magsasaka, sa naging respond ng kanyang anak. So dito makikita natin na makikita natin dito sa may ikling kwento na ito, na sabi dito, it is good to pray, but more important than that is to believe that your prayer will be answered and then act accordingly. So lahat tayo, alam ko po, nananalangin. Wala naman po siguro dito na hindi nananalangin. No, lahat tayo nananalangin, pero hindi lahat tayo ay nagtitiwala sa Diyos na pangyayarihin yung bagay na ating pinapanalangin. No, in such situation, na tayo nananalangin pero tila parang hindi natin pinagtitiwalaan ng Diyos, our prayer are just words and does not really turn into reality. So therefore, if you want to see your worship truly successful, then have faith in God and act as if your prayer is about to be heard. So when you do this consistently, sabi dito, consistently, God will surely hear your prayer. So,
Short background lang. So balik po tayo dito sa Marcos chapter 7, no? Bago tayo magtungo sa verse 24 to 30, short background lang po, no? Bago magtungo si Kristo sa rehiyon ng Tiro at Sidon, from verses 1 to 3, Christ was faced with traditions ng mga elders, no? They talked about the clean and the unclean, yung mga malilinis at yung marumi. So si Kristo ay nakipagdiskusyon laban sa mga mapagpanggap na Hudyo at sa kanilang mga tradisyong pinanghahawakan o pinaniniwalaan. No, kung babasahin natin sa verses 3 to 4, sabi diyan, sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas na mabuti ng mga kamay, na sinusunod ang tradisyon ng matatanda. Kapag nanggaling sila sa palengke, hindi sila kumakain malibang nalinis nila ang kanilang mga sarili. At marami pang ibang bagay ang kanilang sinusunod, gaya ng mga paghuhugas ng mga tasa, mga pitsyel, at mga lalagyang tanso. So yun yung mga tradisyong kanilang pinanghahawakan. And naniniwala sila na sila ay na-maintain nila yung kanilang kalinisan sa paggawa ng mga ganitong bagay. No? Na-maintain nila na sila ay banal sa pamamagitan ng mga ganitong tradisyon. So nang si Kristo ay tinanong ng mga Hudyo kung bakit daw kumakain ng kanyang mga alagad nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay, sa verse 5, sabi doon, kaya't siya'y tinanong ng mga Pariseo at mga Iskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marumi ang mga kamay? So sinagot sila ni Jesus sa verse 15, na hindi ang pagkain pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga salitang lumalabas mula rito. So sinabihan din ni Jesus ang mga Hudyo na binabaliwala nila ang utos ng Diyos at ang sinusunod nila ay ang tradisyong gawa mismo ng tao. Mababasa natin sa verse 8, sabi dito, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. At sa verse 5, mula mismo sa bibig ng mga Pariseo na ang mga turong kanilang tinutukoy na kanilang pinanghahawakan ay mula mismo sa kanilang mga ninuno at hindi sa Diyos. So inilantad ni Jesus ang kanilang pagpapahalaga sa tradisyon ng kanilang mga ninuno kaysa sa salita mismo ng Diyos. Sabi doon, binaliwala nga ninyo ang utos ng Diyos. And during ministry ni Christ, maraming mga tradisyon ng mga ninuno o ng tao noon, ng mga Hudyo, ang kanyang binaliwala. No? Una na nga, kagaya nito, yung tradisyon nila ng kanilang paghuhugas bago kumain. At pangalawang halimbawa ng tradisyong binaliwala ni Kristo ay yung paggamit niya ng mga bangang hugasan at ginamit niya bilang lalagyanan ng alak, ng masarap na alak during the wedding doon sa Cana sa Galilee. No, na mababasa natin sa John chapter 2. Pangatlo, na halimbawa, si Kristo ay nakipag-usap sa isang babaeng Samaritano, no, nang siya'y mauhaw. No, even though at that time ay hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano sapagkat itinuturing nila sila bilang mga marurumi. At ang makihalubilo sa mga Samaritano, maiko-consider din silang marumi. Parang ganon yung view ng mga Hudyo. So kaya ikinagulat ng babae nang kausapin siya ni Jesus. Mababasa naman natin yun sa John chapter 4. So those are some examples at marami pang iba ng mga tradisyon ng mga ninuno na binaliwala ni Jesus Christ. No, even yung pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. No, Christ is showing them that His ministry is greater than their human traditions. And Christ is doing the will of the one who sends Him. So pagkatapos po ng pangyayaring ito, ay umalis si Jesus sa lugar ng mga Hudyo at nagtungo sa lugar kung saan ay maituturing na marumi or unclean. So nagtungo si Christ dun sa lugar ng marumi, no? Or yung unclean, sapagkat ito ay lugar ng mga hintil. So bago po tayo magpatuloy, pinamagatan ko po itong
topic na to, the crumbs of grace. So ano ba tong crumbs of grace na ito? O yung butil ng biyaya ng Panginoon. So kung ating pong papansinin, Christ did not come to this area ng Tiro at Sidon para mag-minister that time. Hindi siya naparoon para magpagaling, no, para magministeryo sa mga tao doon. Sapagkat ang kanyang ministeryo ay una muna sa mga Hudyo bago sa mga Hintil. Ang goal niya nga sana dito sa kanyang pagpunta ay hindi malaman ni numan na siya ay naroroon. So, sapagkat hindi pa ito yung time ng kanyang pagmiministeryo sa mga Hintil. So actually, binanggit pa nga ni Jesus na ang pagkain ay sa anak muna. So nandun pa muna siya nakafocus sa mga anak bago sa mga maliliit na aso. So siya ay nagtungo sa lugar na ito upang magpahinga. And according to R.C. Sproul, this is the first time na si Kristo ay umalis sa border ng Israel at nagtungo mismo sa lupain ng mga pagano. O yung tinuturing ng mga Hudyo na lugar ng mga marurumi, no, sa lupain ng Tiro at Sidon. So saan nga ba matatagpuan itong lugar ng Tiro at Sidon? No, kung titingnan po natin sa mapa, ito ay matatagpuan ito ay bahagi ng bansang Lebanon, no, sa gawing hilaga ng Israel. So in the first century, isang Jewish historian po ang nagngangalang Flavius Josephus, no, ang nagbigay ng paliwanag na ang Tiro daw po or yung Tyre ay itinuturing na most bitter enemy, pinakamapait na kalaban ng mga Hudyo at that time. So even up to these days, kapag po sinearch nyo sa Google, no, mayroon pa ding conflict between these two countries, between Israel and Lebanon, between Jews and Arabs. So, alam nyo din po ba na sa lugar din pong ito ng Tiro, nagmula si Reyna Jezebel, na asawa ni King Ahab ng Israel. No, nababasa natin sa 1 Kings, sa unang hari sa Lumang Tipan. So si Reyna Jezebel ay ang mahigpit na naging kalaban ni Propeta Elijah that time. Siya yung tumulong kay King Ahab na iligaw yung mga Israelita mula sa utos ng Diyos, mula sa paghahari ng Diyos, at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. To the point that Queen Jezebel mocks God. Minamaliit niya mismo yung Diyos. Sa rehiyon din pong ito ay kilalang-kilala sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So magpakasal si Ahab na isang Israelita kay Jezebel, ay tinanggap niya ang mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Tiro. Lalo silang nagpakasama sa harapan ng Diyos. So, yun po yung brief background tungkol sa Tiro and Sidon. And so, Jesus goes into this land which is a den of paganism. Bakit siya naparito? Trying to find rest mula sa mga taong sumusunod sa Kanya. Mababasa natin sa Mark chapter 7 verse 24. Sabi doon, mula roon, tumindig siya at nagtungo sa lupain ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay at ayaw niyang malaman ng sinuman na nandoon siya. No, ngunit, hindi siya mapansin. So, makibabasa natin dito, base dun sa binanggit natin, in English, sa verse 24, sabi doon, Christ cannot be hidden. So, hindi matatago si Kristo. At sa panahon natin ngayon, lalo itong naging totoo. Sapagkat si Kristo o ang Diyos ay nasa lahat ng dako. And according to Matthew Henry, for though a candle may be put under a bushel, or kahit natakpan daw yung kandila, yung kandila matakpan man, pero alam natin na yung araw, yung sun cannot be contained. And Matthew Henry, kumbaga inihalin tulad ni Matthew Henry si Jesus Christ dun sa araw na iyon, na kailanman hindi natin kayang i-contain, hindi natin kayang pigilan.
no, si Kristo. So Christ cannot be contained, and Christ is always there and everywhere. So ang talatang ating pagtutuunan ng pansin ay ang mga talatang 24 to 30 po, kung saan sa verse 25 ay may isang babaeng Griego na ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. At nang malaman niya ang pagdating ni Jesus Christ, ay dali-dali siyang pumunta kung nasaan si Jesucristo. So sino nga ba itong babaeng ito? No? Binanggit dito sa verse 25, may isang babae na ang munting anak na batang babae na may masamang espiritu na nakabalita tungkol sa kanya ay agad na lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. So hindi po nabanggit dito sa version na to, pero sa ibang version sabi doon, ang babaeng ito ay isang hintil na taga Syrophoenicia. So ang babaeng ito ay isang Griego sa English. Isang hintil. Ipinanganak sa Syrophoenician. So kung titignan natin, sa madaling sabi, siya ay hindi kabilang sa bayan ng Israel. She is actually an alien to the covenant or a covenant promise of God. So hindi siya parte ng covenant promise of God that time. Siya ay alien. So siya ay isang hintil. At siya po ay may anak na babae na inaalihan ng masamang espiritu. At base po doon sa talatang ating binabasa, ano daw po yung kanyang ginawa? Sabi doon, she came and fell at his feet. Sabi doon, siya ay nagpatira pa, nakiusap kay Kristo. So the fact na siya ay lumuhod sa paanan ni Kristo at hindi alintana yung kahihiyan, yung dignidad niya that time, no, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Kristo. Kahit na tila marumihan na yung kanyang muka, wala siyang pakialam. At dahil sa bagay na ito na kanyang ginawa, ito ay nagpapakita ng dalawang mahalagang bagay. Una, she was showing respect to Christ. Though kahit hindi niya lubos na nakikilala si Jesus Christ, marahil ito yung first time na makita niya si Jesus Christ. No, marahil yung idea lang na meron siya ay mula dun sa mga napapakinggan niya, sa mga tao, no, na nababalitaan na ganito yung ginagawa, merong isang tao na nagngangalang Jesucristo na nagpapagaling, no, sa bayang Israel. So marahil yun lang yung mga idea na kanyang napapakinggan. Pero hindi yun naging hadlang para siya ay lumapit kay Kristo at magpatira pa. Number 2, hindi lamang ito yung sign ng paggalang. Ano pa? Kundi sign of humility. Pagpapakumbaba. Sign ng kanyang labis na pagpapakumbaba upang iparating sa Diyos ang kanyang hinaing. Batid niya yung kanyang unworthiness. Batid niya yung wala na siyang magagawa. Walang manggagamot na kayang pagalingin yung kanyang anak mula sa masamang espiritu. Walang gamot na magiging lunas sa kalagayan ng kanyang anak. So nakita niya yung kanyang unworthiness. So with respect and humility, he came to Christ and made her request known to him. So let us take note, no, sa tagpong ito, na sino man ang nagnanais na makamtan ang habag mula kay Kristo. Again po, sino man ang nagnanais sa atin na makamtan ang habag mula kay Kristo ay dapat siyang magpakumbaba, magpatira pa sa paanan ng Diyos. According nga kay Matthew Henry, ginamit niya, sabi doon, they must throw themselves at His feet. Itapon nila yung kanilang sarili sa paanan ng Diyos. No, wag na nilang isipin yung kanilang mga dignidad. Magpakumbaba sila sa Panginoon. So dapat silang lumapit, magpakumbaba sa harapan ng Diyos at ipagkatiwala ang kanilang buhay upang pagharian ni Kristo. So at this time, at this point sa buhay ng
nung babaeng ito, wala na siyang ibang nakikitang solusyon, kundi si Kristo na magpapagaling sa kanyang anak. Wala nang ibang pag-asa, kundi si Kristo. Now, the question sa atin, how do we make our request known to God? Paano ba tayo dumudulog sa Panginoon? Paano ba tayo humahanap sa biyaya ng Diyos, sa kanyang kahabagan? How do we seek God's mercy? Sa paraan ba na tila tayo ay nag-uutos sa Diyos? Na tila sinasabi natin, we are deserving of His forgiveness. Kasi bakit? Tingin natin tayo'y mabuting tao. Tingin natin tayo'y matulungin. No, wala tayong tinatapakang tao. Kasi nagsisimba tayo. No, nagpapagamit tayo sa Panginoon. No, deserve tayo ng kanyang kapatawaran. Ganun ba tayo nagre-request sa Panginoon? Na tila tayo'y nag-uutos. O kagaya ba tayo ng babaeng ito na batid yung kanyang kawalan? Yung kanyang unworthiness sa harapan ng Panginoon. At umaasang paghaharian siya ng Diyos sa kanyang buhay. Umaasang kikilos si Kristo at gagawin yung kanyang request. So nagpatira pa siya sa paanan ni Kristo dahil wala na siyang ibang nakikitang paraan upang ang kanyang anak ay maligtas mula sa kamay ng kaaway. Ang kanyang huling pag-asa ay sa taong nasa kanyang harapan. And you know what? Mapalad yung babaeng ito. May tuturing nating napakamapalad ng babaeng ito. Bakit? Sapagkat inilaan niya yung kanyang pag-asa sa tamang tao. Inilaan niya yung kanyang pag-asa walang iba kundi kay Kristo. Mapalad at may tuturing na marunong, a wise man, a wise woman, ang babaeng ito kaysa sa mga Pariseo sapagkat siya ay may pananampalataya kay Kristo. In Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Therefore, a true wise man, ang totoo pong marunong, ay siya na may takot sa Diyos. Hindi siya na maraming pinag-aralan sa mundo, maraming certificate na nakuha, maraming parangal. Ang totoong marunong sa mundong ito ay siya na nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Therefore, brothers and sisters, attendees and visitors, mapalad ang taong si Kristo ang kanilang pag-asa. Mapalad ang taong si Kristo ang kanilang pag-asa. Mapalad ang taong na kay Kristo ang kanilang pananampalataya. So, pansinin natin, no, sa mga unang talata, sa verses 1 to 23, no, nabanggit yung usapin patungkol sa clean and unclean, sa mga malilinis at sa marumi. No? Sabi doon sa verses 18 to 23, kung atin pong babasahin, sabi doon, sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Sabi ni Kristo sa mga alagad, hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nalilinis niya ang lahat ng pagkain. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. In verse 23, sabi pa doon, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. So sa kabanata din pong ito naman ay pinakita, no, yung mga religious authorities, yung mga Pariseo, mga Hudyo, bilang mga professing na tila sila daw ay malilinis dahil sa kanilang mga tradisyong ginagawa o sinusunod.
dahil sa kanilang pagsunod sa mga seremonyang ito, ay hindi nila nakilala si Jesus bilang tanging daan upang sila ay maging malinis, upang sila ay maligtas. So dahil sa mga tradisyon at seremonyang ito, ay nabalot sila ng unbelief. Hindi po sa paggawa ng mabuti, hindi sa pananalangin, hindi sa pag-attend ng church kung bakit tayo maliligtas, kundi sa pananampalataya natin kay Kristo. So kahit anong pananalangin natin, kung hindi tayo nananampalataya sa Diyos, kahit anong pagsamba natin, pagdalo sa church, kung hindi tayo nananampalataya sa Diyos, nakakalungkot mong sabihin, pero wala yung kaligtasan sa atin. Wala yung kapatawaran ng Diyos sa atin. So dahil sa mga tradisyon at seremonyang ito na sinusunod ng mga Pariseo, ay nabalot sila ng unbelief and unwillingness na tanggapin si Kristo. They are not even willing to show respect to Christ. To the point na ipapatay pa nga nila eh. To the point na ipapako pa nila si Kristo. So in contrast doon sa unbelief and unwillingness ng mga Hudyong ito, ay mayroon naman isang babaeng pagano, isang babaeng hentil na itinuturing ng mga Hudyo na marumi. Bagamat itinuturing nga ng mga Hudyo na marumi that time, pero pilit na ibinaba ng babaeng paganong ito ang kanyang sarili sa harapan ni Jesucristo. Patuloy siyang nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at patuloy na humingi ng habag at awa sa Kanya na mapakinggan yung kanyang request. And in verse 26, sabi doon, ang babaeng ito ay isang Griego, isang Syrophoenicia, ayon sa lahi, nakiusap siya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak na babae. So in English, sabi doon, she begged. And in New King James Version, sabi doon, yung ginamit doon, she kept asking. Siya ay patuloy na nakiusap kay Kristo. In Matthew chapter 15 verse 23, a parallel verse, no, sa talatang ito, sabi doon, sinabing siya ay napakaingay. Sabi ng mga alagad, Panginoon, paalisin niyo na nga po ito. Tila siya ay napakaingay at sunod ng sunod sa atin. Sabi ng mga alagad. So hindi siya tumitigil. Hindi lang siya basta isang beses na dumulog sa Panginoon. But sabi doon, she kept asking. Hindi lamang siya basta nagpaalam kay Kristo ng kanyang hinaing. Hindi lang niya basta sinabi kay Christ yung kanyang concern. But she is persistent. Siya ay patuloy at patuloy at patuloy na nakiusap kay Kristo. Siya ay patuloy na humiling na pagalingin yung kanyang anak mula sa masamang espiritu. So same scenario din po kung ating nabasa yung sa Luke chapter 18. Kung alam po niyo yung patungkol sa parable of the persistent widow. No? Na yung widow din pong ito, hindi siya tumigil ng pagdulog dun sa hukuman, hanggang ang kanyang hiling na katarungan ay mapagbigyan. So naririto din naman yung isang babae na handang sumaklolo sa kanyang anak. No? She simply will not take no for an answer. Hindi siya papayag na hindi mapagbigyan yung kanyang request. No, kung mapapansin natin, hindi agad binigay ni Christ yung sagot doon sa babae. Hindi niya agad pinaalis, sige, magaling na yung anak mo. Or hindi niya basta sinabi, umalis ka dito. He was not quick to give answers to her petition. But he allows her to repeat it over and over and over again. Hinayaan niya na magpaulit-ulit yung babae doon sa kanyang request. At nang magbigay na si Jesus Christ ng kanyang sagot, sabi doon sa verse 27, sinabi niya sa kanya, hayaan mo munang mapakain ang mga anak sapagkat hindi nararapat na kunin ang tinapay ng mga anak
at ihagis ito sa mga aso. No? For some na nakabasa nito, no, sa mga scholars, siguro sa mga feminist, no, na nakabasa nito, may mga iba na parang tila sila yung nasaktan para dun sa babae na sinasabi nilang ang rude daw ng naging sagot ni Jesus Christ. No, na bakit kailangan pang ihalin tulad sa aso? Tinuring na aso daw yung babae, no? So they are quick to judge or to conclude na si Kristo ay rude without even knowing the whole context. No, sa verse 27, na sabi doon, kailangan nga muna na ang anak ay mapakain. At hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. No, in English, sabi dito, let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. So according sa mga scholars, isa sa mga malalang insulto na maaari mong ibato sa mga tao noon o sa mga pagano that time ay sabihan sila o ihalintulad sila sa isang aso. Dahil most of the dogs that time ay hindi domesticated o hindi mga naturuan na alagaan. Hindi kagaya nung sa panahon natin ngayon na talagang yung mga aso, no? Marahil yung iba sa atin may mga alagang aso, no? Katabi pa natin matulog, kasama natin kumakain, na talagang pinaliliguan pa natin. Pero, nung time nila, hindi domesticated yung mga aso, kagaya ng sa panahon natin. No, most dogs are not considered pet at that time, but rather mga nangangalakal, mga nagbabasura, mga kumakain ng tira-tira. So yun yung mga aso. Pero maliban sa mga scavenging dogs o mga asong kalye, ay meron pa rin namang mga domesticated dogs that time. At yun nga yung sinabi nung babae, no, na kahit naman po yung mga maliliit na aso na nasa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga napagkain na uhulog mula sa hapag. So meron pa rin namang mga domesticated dogs. And bilang, alam niyo po, bilang responsible owner, no, hindi dapat natin tinitrain yung ating mga aso na pinapakain natin habang kumakain pa tayo hindi pa tayo tapos kumain. No, hindi siya tama sapagkat nakokondisyon yung aso na pwede silang kumain, pwede silang tumalon sa pagkainan, no, pwede silang manggulo sa mga taong kumakain. No, nasasanay sila. So hindi pala dapat po ganoon. No, dapat matrain yung aso na sila ay marunong mag-antay sa kung ano yung ibibigay sa kanila. So pansinin natin sa verse 27 na yung naging sagot ni Christ, imbis na gamitin niya yung word na aso lamang, ginamit niya ay little dogs. Maliliit na aso. Sabi doon, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. So nagdagdag siya ng salitang little. So ginamit niya yung little dogs upang pagaanin yung salita, no? Sapagkat ang layunin niya sa paggamit nito upang paalalahanan yung babae sa kanyang estado bilang hintil. At hindi para ipagtabuyan yung babae. Hindi niya layunin na umalis ka na dito. Pero gusto niya lang ipakita dun sa babae yung kanyang estado bilang hintil. Na hindi ikaw parte ng Israel. Hindi ako naparito para magministeryo sa inyo at that time. So in Greek, tinatawag ito yung pagdadagdag ng little dun sa mga salitang harsh, no, bilang diminutives. No, yung paggamit ng diminutives ay may tuturing na affectionate o pagpapakita ng pagmamalasakit. Ano ba tong diminutives na to? No? Halimbawa po sa atin, no, imbis na sabihin natin, gamitin natin yung word na katulong, no, para pagaanin natin yung salitang yun, gumagamit tayo ng salitang kasambahay. Diba? Imbes na gamitin natin yung salitang hampas lupa, ginagamit natin yung word na kapuspalad. Di ba po, mas magaan pakinggan, mas magandang pakinggan kaysa sabing hampas lupa. So, ganun ginamit ni Jesus Christ yung word na little dogs, yung diminutives na yun. So, naunawaan natin yung pagkagamit ni Christ dito. No, sa verse 27, sinabi ni Kristo na dapat munang pakainin ang mga anak. At sino nga ba yung tinutukoy ng mga anak dito?
Yung tinutukoy ng mga anak dito ay the children of Israel. Yung anak ng Israel. And he is clearly saying that his ministry has priority. Nagmiministeryo pa ako para sa mga anak. At hindi nararapat na magministeryo agad ako sa mga aso. Hayaan munang pakainin yung mga anak. Hayaan mo muna magministeryo ako sa mga anak bago sa mga hintil. Sinasabi ni Kristo sa babae na hindi siya naparito sa lugar na ito ng Tiro upang magministeryo sa kanila. And ayon kay Spurgeon, tila ba sinasabi ni Kristo na ang aking ministeryo ay sa mga anak. Ito ay sa mga Israelita. And according kay Matthew Henry, nang sabihin ni Kristo na kailangan ang anak muna ang pakainin, ito ay nagpapakita na ang Diyos, kung titingnan natin na ang Diyos ay mayroong pa rin pagmamalasakit sa mga hintil. Bakit? Sinabi niya, kailangan na ang mga anak muna ang pakainin. So may word na muna. So ibig sabihin, mayroon pa ring biyaya na nakalaan para sa mga hintil. Kailangan lamang muna na ang mga anak ay pakainin. So the woman have to wait. And in verse 28, kung papansinin natin yung naging tugon ng babae, sabi doon, ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanya, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalaglag na pagkain ng mga anak. Maganda po sa English, sabi doon, sa verse 28, and she answered and said to him, Yes, Lord. Yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. So kung titingnan natin, walang halong feminist protest mula sa babaeng ito. Hindi niya sinabi na, sino ka para laitin ako, para tawagin akong aso. Hindi siya tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod at sinabi kay Kristo, sino ka para bastusin ako ng ganito? Isa akong babae, isa akong tao, hindi ako aso. Pero hindi na insulto yung babae sa sinabi ni Jesus, sapagkat naiintindihan niya na yung sinasabi ni Kristo ay metaphorically at hindi para insultuhin siya at that time. So hindi naging ganun yung tugon ng babae. Sa halip, sabi niya, Yes, Lord. Yes, Lord, naiintindihan ko pong hindi ako kabilang sa mga itinuturing na anak. Naiintindihan ko po na hindi ako pwedeng sumampa sa lamesa at kumain sa pagkain inihanda ninyo para sa mga anak. She is basically saying, Lord, I don't want that, for I am satisfied with just a crumbs. Sa mga mumo na nahuhulog mula dun sa hapag, sapat na yun, Panginoon, para sa akin. Hindi ko na kailangan pang tumungtong, makiagaw dun sa pagkain ng mga anak. Sapat na sa akin yung mga biyayang, ambon ng biyaya na nahuhulog mula sa kamay ng Diyos. Sapat na yun sa akin, Panginoon. Yes, Lord, we are the dogs that wait for the crumbs. And one crumb, isang mumo lang, Lord, ay sapat na para sa akin. Yun yung sinasabi ng babaeng ito. So nakiusap siya sa Panginoon na pagilingin yung kanyang anak. Bagamat hindi siya kabilang sa pamilya ng Israel, hindi siya kabilang sa mga anak, but she is persistently asking Christ with faith and humility. So nakita po ba natin yung pagkakaiba ng mga Pariseo at ng babaeng paganong ito? Ang babaeng ito ay hindi nakipag-away sa kanyang karapatan at dignidad bilang babae. Hindi siya nakipaglaban, hindi niya itinuring na insulto yung sinabi ni Kristo. Hindi niya inaway si Jesus nang inihalintulad siya sa isang maliit na aso, sapagkat nauunawaan niya ang kanyang estado sa harapan ng Diyos. And a challenge for each and every one of us, we should also know who we are.
in front of God, dapat din nating alamin kung sino nga ba tayo sa harapan ng Diyos. Kung ating mapapansin, no, na ang mga totoong Kristiyanong lumalapit sa Panginoong Diyos, paano po ba nila kinikilala yung kanilang sarili? How do they identify themselves? They identify themselves as the lowest form of life. Itinuturing nilang isang basahan ang kanilang buhay, isa lamang silang alikabok, basura, hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos, walang kwenta, suwail sa harapan ng Diyos, at marami pang iba. So ganun inihalin tulad ng mga totoong Kristiyano yung kanilang mga sarili. I am nothing, O God. And even John the Baptist said, I am not worthy even to untie yung sandalyas ng Kristo. Isa lamang akong aso. I am totally dependent, waiting for the crumbs of graces to fall on us. Even just a crumb of grace, I am totally satisfied. Yun yung sinasabi ng babae. O Panginoon, isa lamang akong mumunting aso. Ngunit yung mumunting asong yon ay nag-aantay din mula sa mumo, sa pagkaing nahuhulog, sa ambon ng biyaya, mula sa hapag ng mga anak. Bawat butil na iyong ibinibigay, O Diyos, ay aking tinatanggap bilang lingkod na hindi karapat-dapat sa mga katiting na ito. Sa mga katiting na biyaya mula sa Diyos. Hindi ba dapat nating papurihan ng Diyos na we are not deserving of these graces, gaano man kaliit? Yung hininga na ating hinihinga araw-araw, yung bawat pagtibok ng ating puso, at yung makilala natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi po ba dapat nating sambahin at pasalamatan ng Diyos? That even the crumbs of grace, kahit na yung naambunan lang tayo ng biyaya ng Diyos, na ang totoo, ang unang ministeryo ng Diyos ay sa Israel, pero naambunan tayong mga hintil ng biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakilala sa Kanya. The true believer of God savors every crumb. Ninanamnam, nilalasap yung bawat mumo, yung bawat butil na kanilang natatanggap mula sa kamay ng Diyos. And the good news is, let me share to you yung sinabi ni Spurgeon. No? Sabi niya doon, that in the overflow of mercy and grace that comes to us from the hand of God, though we should be satisfied with the crumbs, yet God is not satisfied with giving us just the crumbs. Again, though we should be satisfied with the crumbs, God is not satisfied with giving us just the crumbs. No? In Tagalog, kahit na sapat na sa atin, no, na nagpapasalamat na tayo dun sa mga ambon ng biyaya ng Diyos, sa mga mumo na ating natatanggap. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ay hindi nasisiyahan na pakainin lamang tayo ng mga tira-tira? Hindi sapat sa Diyos na ang ibigay lamang sa atin ay yung mga nahuhulog, no, yung mga tira-tira. Kaya nga naman naghanda si Kristo ng hapag para sa atin, sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala at sumasampalataya. He has appointed us to attend a banquet in heaven. And dagdag pa ni Spurgeon, si Kristo ay nagtakda mula pa noong una ng isang piging sa kasal ng tupa doon sa langit. At ang bawat isang na kay Kristo ay Kanyang inanyayahan na makadalo dito. Makadalo para dito. It is a feast where we won't have to wait until the dinner is over before we get our portion. Hindi na natin kailangang antayin na matapos mo nang kumain, no, magkainan, bago natin makuha yung mga tira-tira. Isang piging kung saan kasama na tayong makikipagsalo-salo sa hapag ng Diyos.
So in verse 28, tumugon ang babae, "Tunay nga po, Panginoon. Ngunit maging ang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalaglag mula sa kinakain ng mga anak." So hindi pa nakatagpo si Kristo ng ganitong pananampalataya mula sa Capernaum. No? Hindi pa siya nakatagpo ng ganitong pananampalataya sa kalagitnaan ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. The woman did not take it against Christ what he said. But on the rest of her life, siya ay nakaluhod na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakatagpo niya ang buhay at totoong Diyos na si Jesucristo. Nakatagpo niya ang totoong Diyos na sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Bagamat hindi pumunta dun sa bahay ng babae, pero sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, kahit pa nasa malayong lugar, ay gumaling nga yung kanyang anak. Sinabi lang ni Jesus, "Go home. It's okay. Your daughter is healed." Sabi sa 29, dahil sa salitang iyan, sabi ni Jesus, makakaalis ka na, lumabas na ang demonyo sa iyong anak. Hindi na kailangan pang pumunta ni Jesus Christ para pagalingin yung babae. Sa salita pa lamang ni Kristo, ay gumaling na yung anak. And the faith of the woman was proven when she went home, trusting what Christ said even from a distance. So napatunayan yung pananampalataya ng babae. Sa paanong paraan? Nang siya ay nagtiwala sa sinabi ni Kristo. Bagamat hindi niya pa nakikita, hindi niya pa napapatunayan na gumaling nga yung kanyang anak, pero siya ay umuwi. Nagtiwala siya doon sa sinabi ni Kristo na sige, umuwi ka na. Dahil sa iyong sinabi, lumayas na yung demonyo sa iyong anak. Anong ginawa ng babae? Tumayo siya, umuwi siya. Nagtiwala siya sa sinabi ni Kristo. It is not to see is to believe, but rather to believe is to see. Isang kamanghamanghang bagay po na ibigay ni Kristo. Itong banal na bagay, itong napakasagrado, isang dalisay na bagay sa maruming kagaya natin. Ibigay yung biyaya niya sa kagaya nating marurumi at basahan. Kagaya ng babaeng ito, kagaya din mismo natin. Isang kamanghamanghang gawa ng isang Diyos ay ibigay ang isang banal at dalisay na bagay na ito sa mga walang kwentang kagaya ko, kagaya natin, kagaya ng bawat isang nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pero tayo'y pinagkalooban ng Diyos ng kanyang biyaya at habag. And in terms of redemption, tayo itong maliliit na asong binanggit ni Kristo at ang Israel ang kanyang anak. Ngunit dahil tinanggihan ng mga anak ang regalo ng Ama sa kanila, tinanggihan nila si Kristo at sa kanilang pagtanggi kay Kristo ay tinanggihan nila ang Diyos. Ito ngayon ay ipinagkaloob sa atin ng Ama. Bagamat hindi talaga ito para sa atin noong una, kaya lalo tayong walang maipagmamalaki pagdating sa Diyos, pagdating sa ating kaligtasan. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya nga grace, kaya nga biyaya, sapagkat hindi tayo karapat-dapat. Lalo pat hindi talaga para sa atin yung biyayang ito, pero tayo ay naambunan. Ngayon, ipagpapalit ba natin sa anumang bagay itong crumbs of grace na ating natanggap mula sa Panginoon? Nawa ating pahalagahan itong biyaya ng Diyos na gaya ng isang kayamanang nakabaon sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng bukid, na walang kapantay yung halaga, na willing tayong kalimutan lahat ng bagay na meron tayo. Mapahalagahan lang natin yung biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mapahalagahan lang natin yung Diyos sa ating buhay. And bilang application, dito na po tayo magtatapos.
tayo ay laging lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos ng may kababaan ng loob at pananampalataya. Tayo ay palagiang lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos ng may kababaan ng loob at pananampalataya. For there is nothing more appealing to God than faith coupled with humility. Supurihin natin ang Diyos dahil sa yaman ng kanyang biyaya na tayo, bagamat hindi karapat-dapat, ay nakasumpong at nabiyayaan ng kanyang habag at awa. So sa Diyos po ang lahat ng papuri, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami nga po, Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Kami ay mga maruruming basahan sa inyong harapan dahil sa aming mga kasalanan, Panginoong, nagagawa. Hindi kami karapat-dapat sa inyong biyaya. Ngunit kami nakasumpong dahil sa yaman ng inyong habag at awa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naambunan kami, Panginoon, ng biyayang ito. Salamat, Panginoon, na kahit katiting lang, Panginoon, ng iyong biyaya, ganon ka makapangyarihan upang magligtas ng buhay ng tao, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming pagiging makasalanan, Panginoon, ay pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng iyong biyaya at habag. Salamat po, Panginoon. At nawa, punuin, Panginoon, ang aming puso ng pagpapasalamat, Panginoon, sa ginawa mong ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, na lumakad sa inyong biyaya, Panginoon. Na tumungtong, Panginoon, sa pundasyon ng inyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa